This portion is brought to you by Univet. Patuloy pa rin po ang aking panunuyo sa mga kaagri natin, malapit man o malayo. At narito na po ang aking mga makabuluhang payo. Pagbantay baboy, yan pa rin po ang ating misyon para mabawasan ang inyong konsumisyon. Nung nakaraang linggo po sa ating unang episode, tinalakay po natin ang bisa ng Major D na siya pong pumapatay ng mga mikrobyo, lalong-lalo na po sa mga kulungan ng ating mga alaga para po sila ay maiiwas natin sa mga sakit. At hindi pa po dyan nagtatapos ang ating pagprotekta sapagkat ito po ang karagdagang pang impormasyon na inyong makikita. Kumusta po kayo mga kapwa ko hog racers? Ito po ulit ang inyong lingkod, si Ronnie. At walang tigil po ang ating pagbabantay sa ating mga alagang baboy. Lalong-lalo na laban sa sakit. At ngayon po, kasama ko si Doc Francis, eksperto sa pagbabantay ng baboy. Doc, ano po ba ang importanteng sakit ng mga baboy para maprotektahan ko ng aking mga alaga? Ang hog cholera ay makukuha natin sa maraming paraan. Unang-una sa direct exposure sa mga baboy na may sakit. Pangalawa, sa mga kontaminadong gamit. At maaari din makuha ito sa mga kaning baboy na pinapakain natin sa ating mga alaga. Ang ating mga alaga target ng cholera, proteksyong tama dapat ibigay sa kanila. Unahan na ng tamang bakuna para ang mikrobyo ay di na makalapit pa. Doc, nagbibigay naman ako ng bakuna sa hog cholera eh. Chinese strain MLV. Okay ba yun, Doc? Alam mo, Mang Ronnie, ang kadalasang laman ng mga bakuna sa hog cholera ay Chinese strain MLB. Ito ay nagbibigay lamang ng maiksing proteksyon at kalimitan ay nagkakalagnat pa ang ating mga alagang baboy. Kaya naman, ang bakuna na mayroong antiviral strain ang ating inirekomenda, kagaya ng Coglapest. Kumpara sa Chinese strain, ito ay nagbibigay ng mataas na antas ng proteksyon at maliit ang tsansa na magkalagnat ang ating mga alagang baboy. Coglapest, ang bakunang walang stress. Anumang side effects ay siguradong less. Payapa kayo ng inyong alaga patungo sa success. Kaya naman ang kita, siguradong mabilis. Para po sa karagdagang pang tips sa pagbantay baboy, tutok lamang po sa amin ang tuloy-tuloy sapagkat hatid namin ay madaming kaalaman sa pagle-level up ng inyong babuyan. This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Muli po ako nagbabalik at ang payo ko po ngayon ay lubha pa rin kapanapanabik tungkol po sa mga inahing baboy at sa alaga nitong biik. Ito nga po muli si Makata na talaga namang inyong kasamahan sa pag-level up ng inyong babuyan. Kumusta kayo mga kapwa ko hog racers? Ronnie po ulit ang inyong lingkod. At lahat tayo nagsasabing, tatak Pigrolac on the way. At para sa inahing buntis na baboy, Mama Pro Developer. At ang pangkaraniwang pagbuntis na isang inahing baboy ay tumatagal ng 111 to 117 days. Doc, ano po ba ang dapat tandaan sa tamang pag-aalaga ng buntis na inahing baboy? Alam mo, Mang Ronnie, makakatulong ang tamang pagsubaybay sa buong panahon ng pagbubuntis ng ating mga alagang baboy. Kaya naman inirekomenda natin na tandaan natin yung mga importanteng araw
sa panahon ng kanilang pagbubuntis. Una dito ay yung breeding date. Ito ay yung araw kung kailan natin pinakastahan yung ating mga alagang baboy. Pangalawa ay yung rate date na tinatawag o yung ika-21 na araw mula nang sila ay ating pakastahan. At ang pangatlo ay ang expected date of farrowing. Ito ang panahon kung saan manganganak na ang ating mga alagang baboy. Maaari natin itong isulat sa isang board at isabit natin sa kulungan ng ating mga pinakastahang baboy. Sana malulusong na lumabas ang peak ng inahin ko. Dok, may mga gawa ba ako para masiguro to? Ipinapayo na sundin natin ang Mama Pro Developer Feeding Program. Sa Mama Pro Developer Feeding Program, kontrolado ang pagpapakain sa unang 2 buwan ng pagbubuntis at dinadamihan ito sa huling buwan ng pagbubuntis. Sa kanyang pagbubuntis, ang inahin ay dapat limitado na sa pagkilos upang hindi ito makapagdulot ng anumang stress na maaaring makaapekto sa pagkapit ng embryo sa matris ng inahin. Kaya naman dapat ay mailagay na siya sa isang ipitang kulungan o gestating pen upang maiwasan ng sobrang pagkilos. Hindi na ito dapat palipat-lipat pa ng kulungan. Siguraduhing buntis nga ang inaalagaan nating inahin. Sa ika-21 na araw nito, matapos ang pagpapakasta, tingnan kung bumalik ito sa paglalandi. Gawin din ito sa ika-42 na araw upang makasiguro. Kung hindi naman nakitaan ng inahin ng anumang sintomas ng paglalandi, malamang ay buntis nga ito. Dapat bigyan ng buntis na inahin ng suplemento, bakuna o antibiotiko sa unang 2.5 buwan ng kanyang pagbubuntis. Sa unang 21 na araw, sapat na ang 2 kilo ng Mama Pro Developer kada araw. Dahil dito, may iwasan natin ang pagkamatay ng mga nabuong biik. Sa mga sumunod na araw hanggang sa ika-90 araw ng pagbubuntis, 2.5 kilo ng Mama Pro Developer ang dapat na kinukonsumo ng inahin kada araw. Sa ika-90 hanggang ika-110 na araw, upang makuha ang mabigat na timbang sa araw ng panganganak, 3 kilo na ng Mama Pro Developer ang kanyang dapat na kinakain. Sa ika-111 na araw naman, hanggang sa ika-113, babawasan natin ang pakain sa inahin ng 0.5 kilo kada araw. At pagdating ng araw ng panganganak, wala na ito dapat pagkain at painumin na lamang ng tubig upang maiwasan ang pagtigas ng dumi, MMA at ang matagal na panganganak. Para malaman kung malapit ng manganak ang inahin, ito ay mapapansin na gagawa ng lugar ng anakan. Ang suso nito ay pumipintog at may lumalabas na gatas pag pinisil at madalas na ito sa pag-ihip. All the way, Tatak Pigrulak! Huwag nang alisin pa sa utak, dala nito ay galak, sa inyong alaga ay sadyang swak na swak. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolak.